Hindi palakpakan natin kasi nakatawad tayo na 1%. Matuwa na lang tayo. Dahil meron tayong nakuha ang 1%. Di ba? Nakatawad tayo 20% sa 90 na lang. So 1%, kung sa bilyon yun, ilan yung bilyon? Sa milyon na lang, di pa Sa ako milyon, 1%, sa milyon na lang. Di ko alam yung bilyon kasi. Sa 1 milyon, ang 1% na 1 milyon is 1,000. 1,000. Oo. Di ba? Nakatawad tayo. At least, pasalamat na lang tayo doon. So, sabi nga, ang banateros, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Hindi palakpakan natin kasi nakatawad tayo na 1%. Sana sa lalong madaling panahon, makabalik ka ulit sa Amerika para magkaroon ka ulit ng maraming magagandang deals. Dahil ang laki ng naidulot niyan sa bansang Pilipinas. Congratulations, President Marcos. Alam nyo, sa patas na pagtingin, parang hindi siguro okay kung titignan. Pero at least kahit papaano, kaysa sa wala, di ba? Diba? At least merong 1%. Meron na mahalaga na yan sa atin. At least meron tayong 1%. At tsaka, maybe, hindi pa natin nakikita ngayon kung anong plano ni Bongbong Marcos. Pero, hintayin na lang natin. Kasi yan lang ang talaga magagawa natin ngayon eh. Hindi natin pwedeng madaliin. Sige, kung may mga plano siya sa... may mga plano pa siya sa future, hintayin natin. Malay mo maganda, malay mo hindi. Pero, pa rin, maging pa rin tayo. Kumbaga, maging... Alam mo yun, wag tayong puro negative siguro. This time, isipin din natin na baka meron pa siyang ibang pwedeng gawing magandang mangyari, di ba? Kasi, sabi niya nga, puro sablay na siya nung nakaraang 3 years, sabi natin. Baka ngayong susunod na 3 taon, baka meron na siyang gawing maganda. Pero, alam mo yun, sana, ayun lang naman ang gusto nating mangyari. Baka meron pa. Yun lang. 10,000 pala. Yung sa 1 million, nakalagay dito. 10,000. 10%? Yung 1% ng 1 million. So, 10,000. Di lumalaki pa. 100,000, 1,000. Oo. Hindi, pero maganda yung sinabi mo, Coach, na at least bumalik siya. At baka mamaya mabawi pa. Magkaroon pa. Magbalik-balik ka dyan sa Amerika. Maging 2%, no? Tapos, baka makakuha pa ng 2% eh. Magbalik-balik ka dyan sa Amerika para, kada punta 1%. Tapos. Tapos ka na ba? Tapos na. Sa akin, ito real talk lang. Kasi, ito yun naman ang sinasabi ng mga tao sa Pilipinas. Alam naman natin na pagbalik ni President Marcos Jr. sa Pilipinas, medyo negatibo. Negatibo yung feedback ng ating mga taong bayan. Well, in fact, may mga senador nga, may mga politiko na medyo nagbigay ng kanilang opinion na tayo daw ay nalugi. So, wala tayong magagawa. Ito lang siguro yung kayang ibigay ng Amerika, no? At ito lang din ang nakayanan ng Pilipinas when it comes to the dealings. Pero ako naniniwala ako sa sinabi ni Donald Trump na tough negotiator si Bongbong Marcos Jr. Okay? Kasi, biruin mo siya lang pumunta doon sa America, partner. Ay, yung mga taga-Vietnam, Indonesia, taga-Japan, hindi naman nagpunta. So, ibig sabihin, baka natatakot yung mga taga-Vietnam, taga-Japan. Siya lang ang bukuntang na pumunta sa Amerika at nakipag-usap ng man-to-man. Ba't natatakot? Baka hindi mapagbigyan. Pagka face-to-face, baka hindi mapagbigyan ni Donald Trump. Pero sa akin lang, no? Lahat naman tayo, ang gusto nating mangyari, gumanda yung ating bansa, di ba? Mga partners, gumanda ating bansa. Pero sana naman igihan pa. Igihan pa ng ating gobyerno yung paghahanap ng mga solusyon para mapapakinabangan ng ating bansa, hindi lang ng ating mga kababayan, at hindi lang, pati na rin ng ating bansa. Kasi tayo, medyo nagkakahiwa-hiwalay na yung mga pananaw natin Nagkakahiwa-hiwalay na yung ating mga opinion. Pero bottom line here is that pare-parehas naman tayo na mapaganda. Kaya gusto na mapaganda ang ating bansa. So, ngayon siguro, may 3 taon pa naman mga partners May 3 taon, malay natin. And ngayon, kung makikita nyo, si Pangulong Bongbong Marcos naglalabas-labas na. Hindi katulad doon dati na hindi natin nakikita. Pero ngayon, lumalabas na siya Oo, nakita ko nga, ginigilaw ata kanina, partner Giniginaw na, giniginaw kasi
at least, nag-i-effort na ngayon. Nakikita natin na lumalabas na si... Pero sana ituloy-tuloy na, no? Sana tuloy-tuloy. Dagdagan nyo, partner. Hindi, kasi kung sana, kung pakitang tao lang yan, wag naman sana. Kasi naano na tayo nung nakaraan. Kumbaga, ngayong this time, magpakitang gilas na siya. Yan. Diba? Oo. Magpakitang gilas siya sa mga Pilipino na hindi lang ako ito. O kaya ko rin gawin yung mga yan. Yun lang naman sa atin. Alam mo, kasalanan lahat to ni Aimee. Yeah. Sige, Aimee Marcos. Bakit naman? Hindi, totoo si Aimee. Kasi, ayaw umamin nitong si Aimee. Hindi ko alam antay si Aimee nung nanalo. Parang ang... Medyo tumamlay, no? Yung mga statement niya, generic na lang. Lumamya. Tingnan mo yung statement niya, no? Merong statement, yung tatlo si Tito Soto, si Aimee, tsaka si Lacson. Yung malamya yung statement nito si Aimee. Mas maganda pa yung statement ni Lacson. Di ba? Tumakbo to sa alyansa si Lacson. Ito si Aimee talaga walang Yung mga kaibigan natin dyan kaibigan si Aimee, pakiconvince nyo naman to si Aimee. Talagang medyo sabit siya Pero partner doon sa statement na nilabas doon sa biyahe ni Bongbong Marcos, lumabas ang kulay nitong si Achiche. Oo. Di ba? Kasi nung napakaingay nito, minamadali nito si Senator Tito Soto yung impeachment. Sabi ko may iba akong naaamoy dito kay Tito Soto. Parang gustong parang may karga ngayon, lumabas yung statement niya. Ano yung statement niya? Most fruitful, sabi ko. Ayun. Parang tawag dito, pumupuri. Kasi kitang-kita na talagang tinatrabaho dito si Chis Escudero. Okay, binanatan po, ito para sa akalaman ng iba, binanatan ko po, kaliwat kanan po yan, araw-araw yung vice cam na yan. Yung mga insertions na yan. So, hindi po natin kinakampihan si Chis Escudero. Kaya lang, nung binabanatan yan before, kayong mga pink, pula, tahimik. Nanonood lang naman, may popcorn pa nga yung iba Ngayon, nasa tingin ninyo, parang kumakampit or parang nadidelay yung impeachment dahil kay Chis, bigla niyong binubuksan yung vice cam na yan, yung insertions na yan. Halatang halata itong mga to pagka hindi talaga para sa kanila. Yung sa tingin nila ay hindi nila kayang hawakan sa liig, hahalukayin nila yung naguhukay ng kaso tong mga to. Oo, yun naman Bakit ngayon lang kayo nag-iingay? Pero partner, meron din namang pumapabor, katulad nga ni Senator Tito Soto, pumapabor doon sa naging lakad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sa tingin natin, mas marami yung medyo nadismaya. Kasi pagkakataon na sana natin yun na kumita naman ang Pilipinas. Diba, partner? 1%, kung hindi mo mababa sa 1%, ito payo lang sa gobyerno, kahit hindi tayo magaling sa ekonomiya, hindi tayo magaling sa pamamalakad ng bansa, pero yung pamilya natin kumbaga maliit na Pilipinas ang ating pamilya Kung paano mo hahati-hatiin ang oras mo, hahati-hatiin ang budget mo, yun pa lang yung bahay, parang yung buong Pilipinas, parang pinapinalaking isang malaking bahay ang Pilipinas. So dapat marunong ka talaga mag-segregate when it comes to budget. Kasi unang-una, yung 1% pa pwede pa natin mapababa yun, no? Kasi yung Vietnam, yung Thailand, napababa nila, I think 26% yung napababa ng Indonesia, from 46 to 20%. So bakit kung kinaya nila, konting push pa sana, partner, no? Mga partners, konting push, baka maibaba pa natin sa 15, although galing yan sa 17, baka malay mo, kung talagang ginalingan pa ng ating gobyerno, baka mapunta sa 15, di kita na yun. Ng kita na ng bansa natin. At kung halimbawa, hindi talaga kaya na pababain ng 15, kahit man lang sana yung partner, yung mga produktong galing sa Amerika na dadalhin sa Pilipinas, sana, kahit pa paano, kahit 5%, magkaroon man lang sana ng taripa. Kasi kahit pa paano, yun, pagka gano'n ang kasunduan, automatic, pagpasok ng produkto ng Amerika sa Pilipinas, may kita agad ng gobyerno. So, parang sa akin, nakulangan lang ako doon sa siguro kulang yung oras ni Pangulong Bongbong Marcos, pero
ano kayang komentaryo ni Recto dito? Ito mahilig magpataw ng tax eh. Ewan ko din dyan. Si Recto tapos zero tariff, no? Wala, si Recto, walang pakialam. Sabi ni Recto, di bali nang tawagin nila akong taxman. Taxman nga ang tawag niya sa sarili niya kasi when it comes to tax, siya talaga ang naiisip ng mga tao. Pero katulad na sinabi ko kanina mga partners, no? Merong sumasang-ayon, meron namang hindi sumasang-ayon. Tayo, nandun naman tayo sa gitna dyan eh. Kasi at the end of the day, the welfare of the Filipino people, kapakanan pa rin ng bansa natin. Yun naman lagi natin pinaglalaban eh. Hindi naman yung tao, hindi yung kung sino. So eto,